Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Batas para sa pagtatayo ng evacuation center sa bawat munisipalidad. Nilagdaan na ni PBBM. Yan ang MBC TV Network News, ni Leth Narciso. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium. Layo ng Republic Act 12076 na magbigay sa mga lokal na pamahalaan sa buong bansa ng evacuation centers na idinisenyo para sa emergency sheltering. Sa kanyang talumpati sa signing ceremony sa Malacanang, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang pangailangan sa ganitong pasilidad sa harap ng mga hamon ng climate change. We need to ensure that the evacuation centers sufficiently respond to the needs of our people affected by calamities and other such emergencies. Investing in these climate-resilient facilities must be the norm, for we are not only protecting the people's lives, but also capacitating our local government units to respond, to reduce, and to manage the risks of disasters. Batid ng Pangulo ang matagal ng issue sa paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers na dapat sana ay para lang sa kapakanan at pagkatuto ng mga estudyante. Kaugnay naman sa pagsasabatas ng Republic Act 12077, sinabi ni Pangulong Marcos na nararapat lang na tulungan ang mga estudyante at kanilang pamilya sa panahon ng krisis. Sa ilalim ng bagong batas, suspendido muna ang pagbabayad ng student loans sa panahon ng kalamidad. The benevolence of this law allows the disaster-affected students and their families to have a breathing space as they recuperate and rebuild their lives. It is our hope that this law will help lessen the financial burden off of our students' shoulders as they continue their schooling. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Asahan ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, na mayroong pagtaas ng 10 hanggang 30 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang ang diesel at kerosene ay asahan na magbabawas ang presyo mula 40 hanggang 60 o 70 centavos sa kada litro. Ang nasabing pagtaya ay base na rin sa resulta ng 4 na araw na trading sa global oil market. Maaring magbago pa aniya ang nasabing mga halaga, dahil inaanunsyo ng mga oil companies ang pagbabago tuwing araw ng Lunes, at kadalasang ipinapatupad ito sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.